Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang magbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay ang rematch sa pagitan ni Alexander Usyk at Tyson Fury na kung saan ang kanilang fight schedule po ay sa December 21, 2024 na gaganapin po sa Kingdom Arena Riyadh, Saudi Arabia. So dito sa rematch tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging llamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. Inaanyahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuang video at nang sa ganun makakuha kayo ng idea at higit sa lahat makapag-desisyon po kayo sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking chance sa pagkapanalo dito po sa naturang bakbakan. Maring ang inyong desisyon ay papabor o tataliwas ito sa aking pananaw. Prediction sa laban, ngunit ang mahalaga kayo dahil nasa inyo ang huling desisyon. So sa una nilang pagharap mga idol, panalo si Usyk by split decision. Oo. Tapos muntik mapabagsak ni Usyk si Tyson Fury. Muntik. At siyempre si Usyk naman ay nauuga sa mga suntok ni Fury. So mga lods, bago natin tatalakayin ang kabuuhan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa sa pagsuporta, sa pagsubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, lobos po, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Tuloy-tuloy na po itong ating pag-upload ng video. Kaya, mag-request po kayo. Maaring hindi ko kayo mapagbigyan lahat dahil marami na po. Pero, gagawan, yung makakaya natin, gagawin natin yan. Opo. Kaya naman, hindi natin ito patagalin pat. Simulan na natin. Ay, liko muna tayo. Hindi ako nakamove on sa nangyari kay Munguia, mga lods, kontra kay Surasi. Oo. Nando na kay Munguia halos lahat ng advantages. Mula sa eksperyensya, sa ranking, sa power, at sa skills, may laban din naman siya. At doon pa mismo sa kanyang baluarte ginanap ang laban. Pinabagsak niya sa ikalawang round yata si Surasi, pero nadali naman siya nung round 6. Masyadong bukas itong si Jaime Munguia. Kaya knockout ang kanya sinapit. Para sa akin, knockout of the year po yun, mga lods. Oo. Matinding pagka-upset. Or hindi knockout of the year. Upset of the year po yun, para sa akin. Okay, simulan na natin ang Alexander Usyk kontra Tyson Fury sa kanilang rematch. So sabi ko nga kanina, panalo si Usyk by split decision. So close fight lang po yon. So dito ngayon mga idol, pagdating po sa physical na appearance, ang edad niya ni Tyson Fury is 36 years old, kalilipas lang po sa kanyang pagka-prime. Height, 6'9", reach 85 inches, orthodox ang stance, out ratio 70.59%. Experience ni Tyson Fury, siyempre dating world champion. Sa skills naman ni Tyson Fury, pwedeng sabihin natin outboxer or technical fighter. Oo, akma ang kanyang galaw. Technical din kasi kung lumalaban si Tyson Fury. Nasabi kong outboxer din po siya dahil mas epektibo si Tyson Fury sa distansya o sa long range na suntukan. Sa panay naman ni Alexander Usyk, sa ngayon may edad ito na 37 anyos, height 6'3", reach 78 inches, south po naman ang kanyang stance, sa ratio 63.64%. Ngayon, sa experience ni Usyk, mga lods, kung tutusin, wala nang dapat pang patunayan itong si Usyk. Bakit? Maningning na ang kanyang karera sa amateur boxing. Gold medalist ito sa Olympic. Naging undisputed world champion sa cruiserweight division. At naging undisputed world champion ulit ito sa heavyweight division. O, biruin nyo yan. Wala na dapat pang patunayan ito. So, yun po ang kanyang karanasan. Sa skills, technical din kung lumalaban si si Alexander Usyk. Technical din po siya. Taglay naman niya, hand speed. Pero sa galaw, technical. Pagka sinasabi nating technical,
May husay sa opensa at depensa, magaling sa puntusan, may kakayahan sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang katunggalay gamit ang footwork. Hindi ko na pinapaliwanag ng maigi sa inyo ang mga pasikot-sikot mga lods kasi nga hahaba tayo. At kahit anong paliwanag ko naman po sa inyo, may iba namang hindi rin makaintindi. Diniritso ko lang kasi hahaba eh. Parehong technical fighter ang maglalaban. So, sinong llamado ngayon, Kuya Dong Sports? Okay, parehong lipas na sa prime ang dalawang maglalaban. Ngunit si Tyson Fury, mas matangkad, mas lamang sa power, mas mahaba ang reach. So, kung gagamitin niya ni Tyson Fury ang distansya, so yan po ang kanyang advantages. Gamitin niya ang kanyang height and disadvantage power at yung kanyang pagka-outboxer o pagka-technical fighter, ang kahusayan niya sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang katunggali. Yun po ang kanyang advantages na kung saan maminti na niya yan dapat doon po sa aktual na sagupaan o labanan kung gusto niyang manalo. Kasi maliit lang si Usyk. Ibig sabihin, kahit anong galing ni Usyk sa opensa at depensa, kung mo napakatangkad at technical din naman lumaban si Tyson Fury, pwede mahirapan niya si Usyk. Pwede niyang talunin sa puntusan si Usyk dito sa rematch. Kaya nga sabi ko 50-50 ito mga idol. At si Usyk naman, ipagpatuloy lang niya yung nagawa niya noon. So, mag-a-adjust din ito. So, pautakan ang labanan na ito mga lods ngayon sa rematch. Oo. Sabihin natin na expose na si Tyson Fury, sa tingin ko hindi eh. Hindi ko masabing expose si Tyson Fury. Kasi ano siya, marunong lang to bumagsak, tapos marunong din bumangon. Hindi ko pwedeng sabihin na mas lamang sa power si Usyk ikukumpara kay Deontay Wilder. Deontay Wilder talaga ang isa sa pinakamalakas sa heavyweight division. Kaso nga lang, matanda na siya nung napalaban kay Fury. Matanda na. Lipas na talaga siya sa prime noon. Kaya masasabi ko dito, 50-50. Okay, ano ko lang ng kaunti ha, paliwanag ko lang kung bakit naging 50-50. Rematch na kasi ito. At yung nga height and disadvantage, power, pagka-technical fighter ni Fury, kung kanyang gagamitin niyang mga advantages niya, posible niyang mapahirapan si Usyk sa distansya na suntukan. Posible talaga. Kasi itong si Usyk, ang gagawin nito, papasok para makapagpatama. It means, delikado si Usyk sa counter ni Fury. Oh, yun. Kasi kung makadikit si Usyk, ay yun ang ano niya eh. Makakapagpatama yan kung nasa mid-range sa suntukan. At isa pa, sa tingin ko dapat hindi magpa-reduce itong si Fury. Mas mabigat, mas maganda para sa akin. Bakit? Kasi pwede niyang daganan si Usyk sa close range sa suntukan. Pwede niyang daganan yan eh. Mangingibabaw siya eh kasi matangkad siya eh. Oh, at saka dagdag tibay rin kung mas mabigat siya. Oo, kasi hindi siya basta-basta mahuga, ganun. Kaya dito ngayon, masabi ko nga kay Usyk kasi yung kanyang pagka-technical, yung hand speed, yun pa rin yun eh. Yun pa rin yung kanyang panlaban. At syempre power, mayroon, mataas din ang naka-outration ni, umabot po sa 63.64% naka-outration ni Usyk. So, mataas din po ang kanyang knockout ratio. Knockout power puncher ito mga lods. So, masasabi ko magandang laban po ito. Pautakan talaga ito sa tingin ko. Kasi pagka ang gagawin ni Fury is ganun pa rin tulad ng kanyang nagawa dati. Nasasabay siya. Pabayaan lang niya si Usyk na didikit sa kanya. Delikado siya na mapuruhan din dyan at posibleng mapabagsak. So, yun nga, ang dapat gawin ni Fury, ipanatili ang kanyang distansya gamit ang kanyang pagka-technical fighter, height, reach, advantage with power, kasi si Usyk papasok talaga ito sa range ni Fury para lang makapagpatama. Kasi hindi pwede itong ang gagawin niya, ipanatili din niya ang kanyang distansya. Di siya malulugi siya dyan sa sungkit-sungkit na suntok ni Fury. Kung hindi siya didikit kay Fury. So malulugi siya sa sungkit-sungkit.
Kasi ang dapat gawin talaga ni Fury dito, sungkit-sungkit lang. Pupuntusan lang niya si Alexander Usyk. Yun lang talagang dapat niyang gawin. So yun nga, 50-50 ito sa comparison natin. Kaya sa prediction, pahirapan na naman. Malimit pa namang mali ang aking prediction pagka ganyang 50-50 mga lods. Malimit mali talaga ako dyan. Kasi, ano kasi to posibleng, yun nga, sabi ko nga kanina, pautakan to. Kung sino po may magandang diskarte or adjustment sa labanan na ito, ay magiging advantage po yan. At tandaan natin na tipong minamaliit ni Tyson Fury si Alexander Usyk sa kanilang labanan. Yun ang isa. So, kumpiyansa. Yun ang isa. Ngayon, dahil nais makabawi, focus ito. At syempre, determinado na manalo. Oo. Iba talaga yung nakatikim na ng talo mga lods. Tapos, nais makabalik. Kasi gagawin ang lahat para manalo. Which is, ito nga po sa sitwasyon ni Fury. Kasi pag natalo si Fury pa dito mga lods, wala na. Wala na. Hindi malayo na pwede rin siya talunin ni Dubois. Di malayo. Magaling din si Dubois. Gumaling si Dubois ngayon. At saka tandaan natin, 26 years old lang po yun. Kapaprime lang. So, mahaba-haba pang panahon nun. Samantala itong si Fury at saka si Usyk, matatanda na. Sabagay, dito sa heavyweight division mga lods, kahit pa mag-edad pa ng 50 yan, pwede pa rin. Pwede pa rin. Sino yung pinakamatandang world champion? Si Holmes ba yun? Sa heavyweight division, anong ilang taon yon? So, tingin ko basta matanda, kalbo na siya nun sabagay, wala naman. Pagka sa buhok kasi mga lods, natural lang talagang. Mayroong bata pa na, yung lahi ba? So, dito mga lods, pipili ako ng isa. Kasi yun ang ating, yun yung ating, yun yung ating content dito sa ating munting channel. So, maring papabor kayo or maaari din taliwas. Dahil nasa inyo naman po ang huling desisyon. Okay, prediction ko po dyan, Alexander Usyk by decision, either split decision, unanimous decision, majority decision, Alexander Usyk pa rin ako dyan. Yan po ang prediction. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo by knockout si Alexander Usyk? This is back. Ang sagot ko po dyan, this is boxing, anything can happen. Tandaan natin si Munguia kontra sa kay Surasi na may knockout ratio lang na 16%. Knockout si Munguia sa isang suntok. How much more? Alexander Usyk, 60% ang knockout ratio nito mga lods. Power puncher po talaga to. Heavy-handed din ito. So kung magkapagpapuro ito kay Tyson Fury, so may kalalagyan si Fury din dyan. Yun nga lang mga lods, yun nga. Noong una lang kasi nila pagharap, umaabot kasi sila sa sukdulang rounds. So nagkatikiman talaga ito. Na kung saan yun nga, muntik rin mapabagsak ni Usyk si Tyson Fury. So yun nga mga lods, masasabi ko dyan, nasa bakbakan na ito, mas pabor ako manalo si Usyk sa puntusan. Pero dahil power puncher din naman si Usyk, so may tendency na makapagpa-knockout din po ito sa rematch. Oo. So yun nga, nasabi ko na, napabor ako kay Alexander Usyk na mananalo ito sa pamamagitan po ng puntusan. So sa panig naman ni Tyson Fury, kasi pabor ako kay Usyk, sa ating comparison ay 50-50. So ibig sabihin lamang nito, malaki rin ang tsansa o pag-asa nitong si Tyson Fury. Sabi ko nga kanina, kung gagamitin ni Tyson Fury ang kanyang height and disadvantage, ang kanyang pagka-technical fighter with power, kung ang kanyang gagawin ay hindi po magkipagsabayan or dadalhin niya si Alexander Usyk sa distansya, long range na suntukan, which is doon siya makakalamang, kumbaga i-outbox niya itong si Alexander Usyk, yun ang kanyang pagkapanalo. Sa puntusan din po yan. At syempre gamit ang kanyang power at height and disadvantage at ang distansya, which is ang posibleng suntok na makapagpatama doon kay Usyk mula kay Tyson Fury ay ang counter straight, counter upper or lip hook, na kung saan mga lods, hindi nakatakayan kung baka ma-knockout din itong si Alexander Usyk dito sa kanilang bakbakan sa kanilang pagkakataon. Oo. So, hindi ka gulat-gulat po yan. Dahil labanan din po ito ng
parehong power puncher, parehong mataas ang knockout ratio. Kaya kaabang-abang po talaga na laban ang rematch nila. O kaabang-abang. Na kung saan maaring kung papaboran nyo si Fury, abay, isang ayon din ako dyan. Kasi nga, kung gamitin nga ni Fury yung mga nasabi ko. Oo, kasi may tibay siya eh. Kaya niyang talunin si Alexander Usyk. Kayang-kaya. Although pabor ako kay Usyk, pero kayang-kayang talunin. Yun nga lang, kailangan ni Tyson Fury ang adjustment na makapanatili sa distansya. Ang gagawin niya, kakounterin lang niya, jab, 1-2 combination, takbo, jab, 1-2 combination, takbo, jab, 1-2 combination, atras, jab, ganon. Ikutan niya si Usyk. Katulad yung ginawa niya kay Wilder, yung jab, tapos, yun, dapat hindi siya didikit baga. Kasi, pag dumikit man siya, dapat nakakalamang siya. Dapat ganon. Kasi, ang ginagawa kasi niya, iba. Kaya yan, mga lods, sa tingin ko, seryoso ngayon si Tyson Fury. Kaya, may tendency makabawi nga yan. At, sabi ko nga, 50-50 ito sa ating comparison. Abangan natin. At mga idol, ang sunod na nating tatalakayin, siyempre, ang undercard din sa bakbakan na yan. Si Sergey Bohachok kontra Ismael Davis. Kung yung naalala si Sergey Bohachok, ito po yung napalaban kay Berhel Ortiz, na kung saan panalo nga si Ortiz, pero questionable naman. Yan po ang sunod natin tatalakayin at posibleng may upload natin yan bukas po. Hanggang dito na lamang. Ito man Sports PH. God bless po sa ating lahat at advance Happy New Year.